Kinatwa ang mga magulang dahil sa kanilang kapansanan. Kinakahiya ko po kasi po, mula po pagkabata ko, ako na po yung nag-aalaga sa kanila. Inaruga ko po siya mula maliit hanggang paglaki. Pinapagkaitan niya ako. Sabihin sa inyo ng kaibigan mo, okay ka lang, ang nanay mo bulag, sama ka ng sama. Kaya naisip ko, layuan sila. Bad yan, ha? Hindi naman po sapat na ito. Naiiwan niya ako dahil siya ang pinuring kong gabay. Yung magiging asawa ko, hindi ko pinagtapat na ang nanay ko bulag. Kaya ang mabuti pa, atin na itong tutukan at pag-usapan face to face. Sawsawera! Let's get ready for Sawsawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na buong bayan sa face to face na! Sa pula, sa puti! Sana nga'y magpate! Wala na sanang awayan! Usapang maayos na lamang! Tara na't samahan nyo na kami! Let's go! Naku sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo'y magharapan at pag-usapan. Aminan, awayan at mahukrayan. Gusto mo bang makisawsaw tayo ng kaibigan? Mga kapatid! Ano ang nangunguna sa umaga? Sinong sisimango? Sinong ngingiti? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo face to face! Hey! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello mga kasawsawa natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Aba, itinatuwa nga raw ng isang anak ang kanyang mga magulang at ang pinakamasakit, may iba na ina itong ipinakilala sa kanyang mapapangasawa. Oh no, Hans! Parang napaka-bad naman nun at ang sakit. Oo nga, Chang. Ano ba yan? Bakit mo dinideny ang iyong mami? Mga kasawsawan, anong sa inyo dyan? B1 at B2, dapat ready na kayo sa ating issue. At para bigyan ng mga kapaki-pakinabang na payo ang ating mga bisita, syempre, nandito pa rin kaagapay natin araw-araw, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio, Tagapayo. Kaya naman Pilipinas, buong mundo, ano pang inaantay nyo? Let's make it a come on! Face to face na! Ginawa na po raw nila ang lahat para maitaguyod ang kanilang kaisa-isang anak kahit nga sila ay kapwa bulag. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin po silang ikatwa ng kanilang anak na si Princess. Ang panig po ni Criselda Lozano at Pablo Lociano, ating malalaman. Pasok! Face to face! 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 Okay, pwede na po kayong umupo na si tatay. Ayan. Nanay Criselda, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman po, ma'am. Oho, kamusta po kayo ni Mang Pablo? Medyo abote po. Ano po itong narinig ko na nagkakaroon po kayo ng problema sa inyo pong kaisa-isang anak? Ano po bang problema kay Princess? Hindi niya ako kinikilalang inay. Paano pong ganun ang nangyari? Nasa 7 years old, hanggang teen, inaabot po niyang edad. Pag-akay-akay po sa akin. Oho. So ngayon, siyempre, ang daming tumutuya sa kanya pag inaakay niya ako. Kaya doon ang dahilan nagsimula, kinahihiya nga ako sa karamihan. Gaano na po ba kayo katagal na nagsasama ni Mang Pablo at saan po kayo nagkakilala ni Mang Pablo? Sa Epita po Foundation for the Blind.
Matagal na po, mga 22 years old. 22 years na po. Opo. Oho. So kayo po, Mang Pablo, ni Aling Criselda, ay kasal po? Hindi, ma'am, live-in lang po kami. Ah, okay. Hindi pa ho kayo nakakapagpakasal. So ang anak lang po ninyo ay itong si Princess. Opo. Si Princess po ba nakapag-aral? Opo, elementary lang po, ma'am. Oho. Hindi ko kaya sa high school na dahil sa hirap ng buhay sa panahon ngayon. Oo. Hindi ko sinetag yung high school. Pero napag-aral ko siya kahit paano. Napag-aral ko siya. Na inalalayan ko siya hanggang paglaki niya. Inaruga ko po siya. Minahal ko. Siyempre ako, nag-iisa kong gabay yan sa buhay na batang Oo. yan. Kapansanan po namin. Hindi niya matanggap eh. Pero nung lumalaki naman po si Princess, naipaliwanag niyo po yun sa kanya, Ma'am Pablo. Opo, napaliwanag namin. Mhm. Paano po ba nagsimula ang love story po muna ninyo ni Aling Criselda? Pag-usapan nga po muna natin yon. Magkabats po kami sa paralan. Ma'am. Oho. Doon po kami nagkakilala. Paano po kayo nagkaligawan? Ganito yun, ma'am. Kasi Aha. di naman po kami nagkikitaan. Mhm. Nung humawak po sa aking kamay, Oh. parang mainit po yun eh. Oho. So, nung mainit, naramdaman nyo parang may kuryente ba? Parang may love? Ganon? Dumaan po ang loob ko sa kanya. Oh. So, tapos po, naligaw na si Kuya Pablo sa inyo. Parang ganon po, ma'am. Oh. So, sinagot nyo naman agad-agad. Di ko alam kung sagot ko po yung kasi mainit yung dampi ng kamay niya sa akin. So, parang yun na bang naging senyales, Ma'am Pablo, na yes na ang sagot ni Aling Criselda? Siguro, ma'am. Gano'n? Kasi- Opo. Kasi gwapo ako, ma'am eh. Mukha mo! Naku, huwag ka masyadong kikilos, Ate Criselda. At ako hininenervyos sa'yo. Po, ma'am. Hindi naman. Eh, gwapo naman talaga si Kuya Pablo. Gwapo po ba? Oo. Akala ko mukhang Alam mo, ano eh. kung titignan natin sa anggulong ito, gwapong-gwapo. Oh. Eh, Ate Criselda, gusto ko lamang pong malaman, nung po bang bata pa kayo, talagang wala na po kayong, hindi na po kayo nakakakita? Hindi na po, ma'am. Oo. Wala na pa akong paningin paglaki. Paglaki ko, bulag na po ako. Oo. Kayo po, Mang Pablo, ganun din po? Hindi, ma'am. Ano ko, may edad na ako na bulag. Oo. Bakit po? Ano pong nangyari? Ano, driver ako dati kung driver. Mhm. Nagkaroon ako ng lokoma. Mhm. Nagkasakit po kayo. So, nung mga panahon na kayo ay nagkukwentuhan ni Aling Criselda, so kayo po, Aling Criselda, 3 taon pa lang po kung hindi ako nagkakamali dahil nagkaroon po kayo ng tigdas nung bata po kayo. Bata po, di Oo, ko kaya po nakita ang nagkaroon ng liwanag. komplikasyon. Ito pong aking tatanungin na susunod, Aling Criselda, ay medyo sensitibo po pero napag-alaman po kasi na amin na nung mga panahon na kayo po ay nakikipagligawan kay Mang Pablo, ay meron po kayong ibang naging kasintahan at para pong nung mga panahon na yun ay may iniwan ho yatang souvenir sa inyo. Ganito po yun, ma'am. Mhm. May nakilala po akong kaibigan. Oho. Marlon Cruz po ang pangalan. Sino po itong Marlon Cruz na ito? Hindi ko na po alam kung nasaan na po siya. Saan po ninyo nakilala? Tanda po ninyo? Tanda ko lang, dyan lang po sa tindahan, bumibili lang po ako ng tinapay. Oho. So parang doon lang din sa lugar po ninyo? Po. Okay, tapos po, ano pong nangyari? Kay pagkaibigan po, parang gumaan pa ang loob ko sa kanya. Ilan taon po kayo nito? 23. Oho, batang-bata po kayo noon. Opo, tapos, naging magkasintahan nga po kayo. Opo, Oho. sa tagal, may nangyari po sa amin. So diretsahang tanong, Aling Criselda, sino po ang ama ni Princess? Si Mang Marlon po ba o si Mang Pablo? Si Marlon po. Si Marlon po ang ama ng anak ko. So nung nakilala po ninyo, Kuya Pablo, si Ate Criselda, alam po ninyo itong sitwasyon niya na siya po ay nagdadalang tao noon. Alam ko, ma'am. So nung buhay lumabas ko. po ang bata, tinuring po ninyo ang batang ito na para pong anak ninyo. Oo, ma'am. Minahal nyo na para pong tunay ninyong anak. Dahil nga hindi kami kasal, ang aplidong nadala niya ang sa ina niya. Oho. Ang tanong ko pong susunod ay alam po ba ni Princess kung sino ang tunay niyang ama? Hindi namin, ma'am. Alam niya yun. Ako ang natinuring niyang ama. Oho. Nagis na niya. So bakit hindi po ninyo nabanggit
na hindi si Kuya Pablo ang ama po ni Princess? Hindi po, ma'am, kasi Ayaw nang magulo yung buhay namin. Mhm. So paano po ngayon itong sinasabi ninyong may nagiging problema na hindi po kayo pinakikilalang magulang ni Princess? Kanino po kayo hindi pinapakilala bilang magulang? ayan po masakit sa akin. Hindi niya ako ipagkikilala sa kanya naging asawa. Opo. May nagbabalita po sa akin Oho. Papakasal. na magpapakasal na daw pong anak ko. Aha. Kapit-bahay lang pala namin. Hindi ko po alam yan. Sa ibang tao pa nalalaman, hindi sa kung kanino lang. Yung Juju po. Sinubukan po ba ninyong kausapin yung anak ninyo? Hindi naman po yan umuwi sa akin. Gaano na po katagal na hindi umuwi sa 2 inyo? buwan na po eh. Ano po ang paalam ng bata? Sabi magtatrabaho lang daw po siya. So kanina po, nabanggit ninyo na iba ang pinakilalang ina. Sino po yung nalaman ninyong ipinakilalang nanay Amo lang pala doon sa niya. mapapangasawa? Yung amo po, Opo. kung saan siya nagtatrabaho. Opo, ma'am. Mga kasawsawan, ano nga ba ang dahilan ni Princess at nagawa niyang ikahiya ang mga magulang niya? Alamin na po natin mismo yan sa kanya. Narito po si Princess Lozano. Pasok! Princess, diretsahang tanong, bakit ikinahihiya mo ang mga magulang mo at bakit nagpakilala ka ng ibang nanay? Kasi po, lagi po akong napapahiya sa mga tao na ang nanay ko bulag. Kaya hindi ko pinagtapat sa magiging asawa ko na sila ang tunay kong mga magulang. Princess, anong nakakahiya kung ang magulang mo ay bulag? Simula pa po kasi pagkabata, ako na po ang umaano sa kanila. Nagsasawa na ako eh. Naririnig ko sa mga tao. So ang tanong, Princess, sino ang ipinakilala mong nanay dun sa boyfriend mo at sa pamilya ng boyfriend mo? Si Nanay Maria pe po. Sino yon? Yung pong pinasukan ko sa ukay-ukay, nagkataon pong may nakalagay na sales lady, pumasok po ako sa kanya, tinanggap naman po niya ako. Tapos maayos naman po pakikisama niya sa akin, kaya kumbaga parang siya na lang din ang tinuring kong magulang. Ikinahiya po ni Princess ang kanyang mga magulang dahil bulag sila. Sapat bang ito ang maging dahilan niya? At sino naman ba ang sinasabing pinakilala niyang ina sa pamilya ng boyfriend niya? Yan po ang hihimayin natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Ang mga problema. Ang sinasabi sa akin ng mga tao, ang nanay ko bulag. Tapos iniisip ko, nasasaktan ako eh. Lagi-lagi ko na lang pinagtatakpan. Princess, hindi nila kasalanan na maging bulag sila. Sarili ko naman po gusto kong alagaan. Talikuran. Harapin mo. Face to face. Nalulungkot po halos karamihan ng mga sausawero at sausawera natin sa naging pag-amin ni Princess na ikinahihiya niya ang kanyang mga magulang dahil kasi sila ay bulag. Princess, alam mo ba kung gaano naging kahirap para sa nanay mo ang buhayin ka, alagaan ng mga panahon na ikaw ay bata pa, wala ka pang alam, hindi ka pa marunong maglakad, hindi ka pa marunong magbihis. At ikaw ngayon, sa sasandaling panahon pa lang, sinasabi mo napapagod ka na? Nahihirapan na rin po ako sa kanila. Wala pa po kasi pagkabata, ako na pong nag-aano sa kanila, inaakay ko sila. Minsan nga po naranasan po namin magutom. Ako po ang umano sa kanila. Namamalimos ako. Princess, anong mahirap dun sa kasama mo lang yung tao, naglalakad kayo, ginagabayan mo lang, inaalalayan mo dahil nga sa hindi nakakakita ang iyong mama at ang iyong papa, lumalabas nga ikaw ang mata nila. Nandun na nga po tayo. Kaso lang po, ang sinasabi sa akin ng mga tao, ang nanay ko bulag. Tapos iniisip ko, nasasaktan ako eh. Lagi-lagi ko na lang pinagtatakpan. Princess, hindi nila kasalanan na maging bulag sila.
sarili ko naman po gusto kong alagaan. Kasi po, sila na po mula pagkabata ko Hindi ko na rin kayang sinasabi sa akin ng mga tao. Kaya nga po, naganap na rin ako ng sarili kong trabaho para makalimutan sila So ang pinakilala mong nanay dun sa boyfriend mo ay yung amo mo kung saan ka nagtatrabaho. Opo. Paano mo napapayag yung amo mo? Dahil nga po, gawa ng yung mga anak niya, malayo po sa piling niya. Kaya parang tinanggap na rin niya ako parang isang tunay na anak. Pero alam mo ba na si Mang Pablo, tinuring ka rin na tunay niyang anak. Hindi ka niya tunay na anak, pero inako ka niya, minahal ka niya sa loob ng 22 years bilang anak niya at tunay niyang anak kahit hindi siya ang ama mo. Hindi ko po naramdaman sa kanya yun. Dahil ako wala po ang umahali sa kanila. Wala pa pagkabata, parang hindi ko na kaya na. Ba't makilala nila magiging asawa ko? Nahihiya ako. Hindi mo ba naisip, Princess, na yung sinasabi mong boyfriend mo, ano pangalan niya? Albert po. Si Albert. Kung totoong mahal ka ni Albert at ng pamilya ni Albert, kaya nilang tanggapin kung sino ang mga magulang mo at kung ano pa ang mga magulang mo. Depende po sa kanila pagka nalaman nila na ganyan ang mga magulang ko. Nais nating maunawaan itong pinagdadaanan ni Princess Dr. Camille at ilang beses siyang sinasabing ayaw na niya, pagod na siya. Bakit ho kaya niya paulit-ulit na sinasabing pagod na siya samantalang ang ginagawa lang naman niya ay sa pangunawa nating lahat ay napakasimple at yun ay ang akayin at samahan ang kanyang nanay at tatay. Unang-una no, Chang, may mga tao kasi na sabihin na natin madaling walang pasensya. So, maaring ito yung mga tipo ng tao na pag nakakita ng konting hirap, inaayawan. Pero unang-una, ang dapat isipin dito ni Princess, anak siya. So, pag anak ka, at alam mong merong ganitong klaseng kapansanan ang iyong mga magulang, ikaw mismo, nandun yung instinct mo na tulungan dahil nandyan sila eh. Hindi kasi parang katanggap-tanggap para sa isang anak na basta gumagawa ka ng pananalita na nakakaawa. Yung parang para sa isang mga taong nakikinig nito, parang ikaw mismo ang gumagawa na nilalapastangan mo ang iyong mga magulang. Napakapangit pakinggan yung Pero bagay na parang yun. ang pangatwiran na binibigay dito ni Princess ay parang total naman naalagaan ko na sila mula nung 7 taon ako. Tama ba ako? Hanggang sa ngayon, para ang sinasabi niya, doktora, ay baka naman po pwedeng yung kaligayahan naman muna niya ang kanyang hanapin at sundin. Kaya mas pinili niya yung boyfriend niya kesa sa mga magulang niya. Pwede naman yun, Chang, pero ang itatwa sila na sila ay hindi mga magulang ni Princess sa kanyang boyfriend. Napakalaking bagay yun na ganun ang ginagawang pagtatatwa dahil na mahirap. Salamat po, Dr. Camille. Kasi parang ang sinasabi dito, Princess, hindi mo ba naisip na baka pag nalaman ni Alex at nung buong pamilya niya na ikinahihiya mo yung magulang niya, isipin nila anong klase kang babae. At bakit ikaw, anong klase kang anak? At bakit ikaw ang pipiliin ng anak nila na mapangasawa, ganyan ka nga trumato sa mga magulang mo, paano mo pa kaya tatratuhin sila bilang mga mother at father-in-law mo? Biyenan mo. Hindi mo ba naisip yon? Na mas actually, malaking palaisipan yon. Hindi ba mga kasawsawan? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang naka-plus, sino ang naka-minus sa ating issue ngayon? Yung nasa puti ba, ang dalawang magulang na sa kabila ng kanilang ikangay kapansanan ay sinubukang magpalaki ng isang maayos na anak. O yung anak naman na nasa pula na aminado tayong pagod na rin naman daw siya, pero kinailangan ba niyang i-deny ang kanyang parents? Magboto hands nga tayo. Pula ba kayo o puti? Go! Naku, Princess, kung iyong nakikita ngayon,
malinaw na ang simpatsya ng ating mga kasawsawan ay para sa nanay at tatay mo. Kasi siguro naman, kung ikaw man ay nagpaalam sa kanila na gusto mo nang bumukod, hindi ka naman siguro nila pipigilan, kaya hindi nila maintindihan kung bakit umabot ka sa puntong kinailangan mo silang i-deny. Naku, yan ang ating boto, Hans. Siya po ang ipinakilalang ina ni Princess sa boyfriend nito. Ang tanong, bakit kaya pumayag siya sa ginawa na ito ni Princess? Narito po, si Aling Fe Valenzuela. Pasok! Aling Fe, magandang umaga po sa inyo. Paano po kayo napapayag ni Princess na konsintihin po siya dito sa magiging pagsisinungaling doon sa kanyang boyfriend? Dahil po naaano na po siya sa kanyang mga magulang na baka daw siya itakwil ng magunang kanyang boyfriend, baka siya iwanan. Kaya ganun po ang nag-ano sa kanya na pinilit niya ako magpakilala bilang isang magulang niya. Ano nga bang totoong dahilan at pumayag si Aling Fe na siya ipakilalang ina ni Princess sa boyfriend niya? At ang tanong, alam kaya ito ng boyfriend ni Princess? Makikilala na po natin sila sa pagbabalik ng Face to Face. Face to Face! So anong sinabi po nung magiging biyana nung kinausap po kayo? Nagalit po sa akin. Lalo't nalaman ng ama niyan, nung ama nung lalaki, na ang mga magulang pala ni Princess Ibulag, lalo siyang tumutol na ayaw niya magkaroon ng manugang na bulag dahil baka daw pumalahian yung kanyang anak ng Ay, hindi bulag. naman po na... Baka daw Hindi naman magkaanak. po ganon. Facebook sausawa na mga kapatid. Mitch Costa Labra. Hi Kapitanang Ami, lagi po kaming nanonood ng F2F kahit ang mama ko na nandito sa Thailand. Sige pa rin po ang nood. Pag open ko pa lang po ng TV, nakapwesto na ang mga bata kahit hindi sila nakakaintindi. Wala pa rin pong kupas ang F2F. Sana mapanood ko kayo ng personal pag uwi ko ng Pinas. Binabati ko po ang pamilya, kapitbahay namin dyan sa Tanhay, Negros Oriental at sa mga kaibigan ko sa Santa Maria, Bulacan. Salamat po. Pagtalikuran, harapin mo, face to face. Kasama po natin ngayon ang ipinakilalang ina ni Princess na si Aling Fe. Ang pinagtataka lamang po naming lahat dito at halos ng ibang mga nanay dito na may edad na rin po, ay paano po kayo napapayag ni Princess na makapagsinungaling ng ganun? Dahil hindi ko po alam na siya nung mamasukan sa akin na may mga magulang pa. Ah. Ngayon, dahil sa kagustuhan ko po na magkaroon din po ako ng kasama sa bahay, dahil nag-iisa lang ako, tinanggap ko po siya bilang kasama sa bahay. Oho. So parang lumalabas, parang inampon nyo siya, ganun. Opo, pero pinagtatrabaho ko po siya, may sahod din po siya. Oho. So, nung sinabi po niyang meron siyang boyfriend, ano pong naging kasunduan ninyo? Ano pa nung nangyari? Ano pong sabi niya? Nung nagtaka na lang po ako, nung siya nagkaroon ng boyfriend sa amin, ngayon sabi niya sa akin, nanay niya ako. Bilang kayo po ang mas may edad, Aling Fe, hindi ho ba dapat tumutol kayo at dun pa lang, kumbaga itinama nyo? At sinabi nyo, ay hindi iho, hindi akong nanay niya, nanay-nanayan lang. Dahil hindi ko po. naman tunay na anak yan. Dahil ako may mga anak naman din. Hindi ko po na sinabi yun dahil nung pagkakaano ko, baka ikaw wala siyang magulang dito sa Maynila. Kailan po ninyo nalaman na meron pala siyang magulang at buhay pa lang kanyang mga magulang? Nitong mag-usap-usap ko nung magiging biyanan niya, pinatawag ang tunay niyang magulang dahil nalaman nung kanyang magiging biyanan na hindi ako ang tunay niyang magulang dahil may nakakita sa kanila na nung maliit pa siya, may inaakay daw siya. Diyan lang pala sila sa may abu-ab po nakatira. So anong sinabi po nung magiging biyana nung kinausap po kayo? Nagalit po sa akin. Lalo't nalaman ng ama niyan, nung ama nung lalaki, na ang mga magulang pala ni Princess Ibulag, lalo siyang tumutol na ayaw niya magkaroon ng manugang na bulag dahil baka daw pumalahian yung kanyang anak ng Ay, hindi bulag. naman po na... Baka daw Hindi naman magkaanak. po ganon. Yun ho ang sabi Hindi nung- ho, yun ho ay mali. Sandali lang, Doktora, itong sinasabi ni Aling Fe na ikinatatakot daw nung tatay, nung boyfriend nitong si Princess, na baka daw pag nagkaanak sila,
magiging bulag din. Baka naman din itong si Princess, yun din ang maling akala. Una-una, Chang. Kaya niya siguro dininay. Nung sinabi po dito ni Aling Criselda na siya ay nabulag dahil po sa komplikasyon ng tigdas. Hindi po porke sabihin nyo nabulag yung tao, mahahawa na po. Tigdas po yun, komplikasyon. Pangalawa po, si Mang Pablo, yung pong kanyang glaucoma complications na yon, maari po kung totoong tatay po ni Princess si Mang Pablo na maaring magkaroon po ng predisposition na pwede siya magkaroon ng glaucoma at at Kaya early lang age. sinabi naman po, doktora ni Mang Pablo kanina, na hindi po siya ang ama ni Princess, kundi yung sinasabi pong Marlon na nakilala ni Aling Criselda na wala naman pong diferensya sa mata. Totoo yun, Chang. Kaya walang posibilidad na sasabihin natin yung tinatawag na congenital blindness. Kung minsan nga magugulat pa kayo na maaring sa linya puro lalaki ng doon sa pamilyang yun, puro bulag. Pero biglang pagdating sa babae, wala pong nabubulag. Pero yun po ay kung meron pong tinatawag na hereditary predisposition. Pero po sa kalagayan ni Aling Criselda, wala po yun. Kasi kung ganun ang ikinaalala po nung tatay ni... Ano pangalan ng boyfriend mo? Albert po. Ni Albert, di dapat sana nung ipinanganak ka, bulag ka din. Hindi ka naman bulag. Perfect ka nga, di ba? Ang ganda mo, nakakalakad ka, nakakakita ka, wala kang kapansanan, perfect ka. Ang pagkakamali lang, hindi mo inaalagaan ang nanay mo. Nagsasawa na po kasi ako eh. Nakakalungkot mga kasawsawan dahil narinig na naman natin yung salitang nagsawa na po kasi ako. Yun ang laging sinasabi ni Princess. Yun nga, Chang, inaalala ko tuloy yung mga naging bisita natin ditong mga anak na binubugbog ng mga magulang nila pero hindi sila nagsasawa dun sa mga magulang nila. Gusto Totoo yun, hindi ba? Ilan ang naging bisita natin dito na minamaltrato, inaabuso. Meron kaming naging panauhin dito, Princess. 3 batang lalaki na binubugbog ng kanilang tatay. Pero kahit anong ginawang pagbubugbog sa kanila, mahal nila ang tatay nila, hindi sila nagsawa, hindi nila iniwan, hindi nila ikinahiya. Binubugbog yun. Ikaw, hindi ka yata nadapuan ng kahit na anong klaseng pananakit o kung ano, sasabihin mo, pagod ka? Pagod ka? So itong sinasabi mong mga magulang mo na bulag na ikinahihiya mo, sila yung nagtiis nun at nagsakripisyo. Hanggang sa lumaki ka, magkaisip ka, at ngayong kaya mo na tumayo sa sarili mong paa, ganun na ganun lang, iiwan mo sila. Ganun na nga po. Bakit? Baka kasi iwanan ako ni Albert eh. So mas mahalaga si Albert sa'yo kesa sa mga magulang mo. Opo. Ano naman kaya ang masasabi nila dahil sa ginawa ni Princess na pagsisinungaling sa kanila? Ang boyfriend po ni Princess na si Albert Gutierrez kasama ang kanyang ama na si Alex Gutierrez. Pasok! Unahin ko lamang po si Albert. Alam mo ba na si Aling Fe ay hindi tunay na ina Hindi po. ni Princess? Hindi po. Hindi mo alam. So, ang buong akala mo, ang nanay niya ay sino? Siya po. Si Nanay Fe. Pero alam mo ba na ang nandito sa puti, si Aling Criselda, siya ang nanay ni Princess. Ngayon ko lang po nalaman. So kayo naman po, Tatay Albert, sino rin po ang kilala ninyong nanay ni Princess? Siya po. Si Aling Fe din po. Yung sinungaling na babae na yan. Paano po ninyo nalaman na nagsinungaling? Kasi po yung kasama ko sa tricycle, Aha. yun po ang nakapagsabi.
ay hindi po siya yung tunay na magulang. So ang pinakilalang pangalan sa inyo ng nanay ni Princess ay yung Aling Fe. Opo. Pero hindi ho alam ni Albert na alam nyo na sinasabi na ng kapitbahay na hindi yon. Hindi po yun. Bakit hindi po ninyo nagawang sabihin kagad kay Albert? Ang gusto ko sana, manggaling po dito sa babae, Aho, kay Princess. siya ang Isang- magsabi ng Opo. totoo. So ngayong alam na po ni Mang Albert ang katotohanan, ang tanong, tuloy pa kaya ang kasal? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Face to Face. Gawa lang naman namin yun pa dahil nga natatakot akong malaman mo na mga magulang ko bulag. Nagawa mo nga sa magulang mo, itatuwa sila eh. Sa akin, nagsinungaling ka pa. What more? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Marcan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101. Wear your needs. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Lasap Gata Mix. Tamang timpla sa pang-araw-araw na gatang ulam. Elmore Oil, ang natural, garantisado at mabisang gamot sa anumang sakit ng iyong katawan. Try it yourself and see how effective it is. Vantage Razors. Fernando's Bake Shop. Cowboy Grill since 1994. Live bands, great food, unique experience. Babinski Baby, baby fashion and gear shop by Philippines. Pagtalikuran, harapin mo, face to face! Ngayon pong nagkaalaman na kung sino nga ba ang tunay na magulang ni Princess, ang tanong ng lahat, matutuloy pa kaya ang kasal? Tuloy na tuloy pa rin po. Tuloy na tuloy pa rin. Bakit, Albert? Kahit nagsinungaling si Princess. Naunawa ko naman po siya. Oo. Ang tanong ko, may problema ba o may kaso ba, Albert, para sa'yo, na ang mga magulang ni Princess ay si Aling Criselda at si Mang Pablo? Wala naman po problema sa akin yun, ma'am. Eh. Kasi kami naman po magsasama ni Oo. Princess. Eh. Hindi naman po si Papa. Eh. Oho. So, hindi mo naman ikinahihiya na si Aling Criselda at si Mang Pablo ang magulang ni Princess. Ba't ko naman po ikakahiya? Eh, mahal ko po si Princess. Tatanggapin ko po kung ano yung tunay na magulang ni Princess. At siguro naman po narinig po ninyo, Mang Alex, na hindi po ibig sabihin na kapag ang mga magulang ay bulag, ang anak po ay bulag din. Ang masakit nga po doon eh, nagsinungaling po sila. Yun ang punto ko doon eh. Kung hindi siya nagsinungaling, wala namang diferensya yun. Oho. Nagawa lang naman namin yun pa dahil nga natatakot akong malaman mo na mga magulang ko bulag. Eh bakit ganun ka? Mang Alex, gusto ko lamang pong makilala po ninyo si Mang Pablo. Yan po ang tumayo na tatay ni Princess, pero hindi po siya ang tunay na ama ni Princess. At ito pong si Aling Criselda, ang siya naman pong nanay niya. So, Mang Pablo, Aling Criselda, yun po si Mang Alex, ang sinasabi pong ama ng boyfriend po ng inyong anak na si Princess. Nasa kaliwa po ninyo siya, Mang Pablo. Mabuti ka pa. Tanggap mo bilang balae mo bilang sa anak mo. Kami hindi tanggap kami ng anak ko. Pakilala sa kanyang asawa. Hindi po. Hinahiya niya kami. Sang-ayon po ba kayo, Mang Alex, dun sa sinasabi pong dahilan ni Princess na kaya niya ikinahihiya ang kanyang mga magulang ay dahil sila po ay bulag at dahil nga po siya ay napapagod na? Unang-unang po, mali po yun. Kasi hindi naman po magsasama kami ng ganun. Puro kasinungalingan lang po. Oo. Tumira ho sila sa amin tumira na sa akin ng 2 buwan yan. Nagsama na po sila. Okay po. Kaya po,
Kaya po nung mabait naman po siya, bakit ganun? Nakisama rin po kayo, nakibagay kayo. So Oo. parang ang sinasabi po ninyo, sumasama ang loob ninyo ngayon dahil pinagkatiwalaan nyo siya, tinanggap ninyo, tapos kalabas-labasan, nagsinungaling siya. Yun na nga po yung mabigat doon. Mhm. Binigyan ko naman siya ng magandang, halimbawa, nagbigay naman ako sa kanya ng magandang aral sa bahay namin. Ginagabayan naman po ninyo. Oo. Tapos ganito lang ipapalit niya. Hindi naman tama po Sabi yun. nga niyo po, sabi niya, naririnig-rinig niya, nagpunta siya sa bahay na itatakwil niyo siya, ayaw niyo sa kanya dahil kung ang magulang niya ibulag. May Kaya nabanggit ako po ba naman kayo na gano'n? pinakiusapan niya ng Na gusto. ayaw po ninyo kung ang mga magulang niya ay bulag? Yun daw ang pinagsasasabi niyo doon sa mga O kapitbahay pinaparinig nyo na lang po Talagang- yun, Mang Alex, dahil gusto nyong iparating kay Princess na alam ninyo yung katotohanan? Opo. Alam ko na po yung katotohanan, kaya lang ang mas maganda po nun kung sa kanya manggagaling. Oho. Sa akin naman po, wala naman po yung kung ano yung depression ng isang tao. Pero yung katotohanan, yung busilak po ng ating puso na magiging manugang ko siya tapos ganun. Hindi nyo inintindi na dapat, hindi nyo siya pinaparinggan. Dapat kayo matanda, sinabi nyo na, Princess, may nalaman ako, dapat sinabi mo Aling gano'n, di Fe, ba? Ang ito galing naman mo din magsalita, po ang no? sasabihin namin Pero sa inyo. sinungaling ka. Aling Fe, ito rin naman po ang sasabihin namin sa inyo. Kayo din po na nakakatanda, na dapat nakakaunawa, na alam po ninyong kayong una mismong magsasabi kay Princess na hindi ka dapat magsinungaling. Pero nung ano po, nung... Kahit na ano pa hong rason yun, nagsinungaling po kasi siya. At yun din po, ipagpalagay po natin, kayo ang nanay ni Albert at si Princess, ama niya si Mang Alex. At sila ang nagsinungaling sa inyo at pinalabas ganito, ganire. Pero ang ama ay si Mang Pablo. Anong pakiramdam nyo? Ano po ang pakiramdam nyo? Pinakibagayan nyo na, pinakisamahan nyo, 2 buwan, maayos nyo tinuring, tinanggap sa bahay, ginabayan, pinangaralan, malalaman ninyo, niloko kayo ni Princess. Dahil ang pinakilalang ama ay si Mang Alex, pero ang ama pala ay si Mang Pablo. Kusa ko po Ano siyang pong pakiramdam tatanungin. nyo? Kusa ko po siyang Hindi, ano pong tatanungin. magiging pakiramdam nyo? Sasama din ho ang loob ko. Ayun po ang nararamdaman ni Mang Alex. Pero ako naman po, tatanungin ko siya, totoo ba na hindi yun ang tunay mong mga magulang? Hindi siya magbabalita sa mga kapitbahay. Dapat, Princess, pwede ba tayo mag-usap? Dapat hindi gano'n na, ganun pala, ganito pala. Hindi gano'n ang gagawin niya kay Princess. So Dapat parang ang intindihin sinasabi niya nyo, ang dapat kalooban hindi din ng nagparinig bata. na lang. Hindi niya dapat ipinag-ano na, ganito na ayaw ko ng magiging manugang ko. Ayaw ko ng lahi niya ay mga bulag. Ayaw ko ng ganon. Dapat, sinabi din niya na, Princess, Hindi, ang sinasabi po kasi ni Mang Alex, yung kadahilanan na, kaya daw po niya ganun sinasabi, nagpaparinig siya, baka sakaling makakutob siya at makahalata na may alam na nga si Mang Alex. Sinasadya niya yung pagpaparinig na yon. Na baka umamin. Kasi nga alam na niya eh. Dapat naman po, Kinausap na lang. Okay. Pinarangka kami dalawa. Hmm. Sasabihin sa siguro, pag kinausap naman po kami dalawa ni Princess at ni Papa, siguro naman po magsasabi ng totoo si Princess eh. doon na naman po nakatira na sa kanila, hindi na sa akin umuwi rin. Hindi nagsasama na nga po. So ang kami. tanong po ngayon, Mang Alex, kahit po nagawang magsinungaling ni Princess, matutuloy pa rin po ba ang kasal? Depende po yun kung hingi po siya ng sorry o pagtatapat niya ng maayos yung ginawa nilang kalokohan. Pagsisinungaling. Mabigat po kasi yun eh. At yun yung sinasabi namin kanina, na baka sa katagal-tagalan, kalabas-labasan, itong sinasabi mong ikinahihiya mo ang mga magulang mo, ngayon, ito ang balik ng tadhana. Kung nagawa mo nga sa magulang mo, itatuwa sila eh. Sa akin, nagsinungaling ka pa eh. What more? At ngayon nga pong naunawaan na ni Princess kung anong kanina pa nating pinupunto sa kanya dito sa ginawa niyang ikinahihiya niya ang kanyang mga magulang. Sa tulong ng ating trio tagapayo, umaasa po tayo na masusolusyonan ang problemang ito. Kailan nag-umpisa talaga yung nararamdaman mong gano'n na pagod ka? Nung pagkatapos ko po mag-aral, bata pa po kasi ako, sila nang inaan ko.
Kung halimbawa po ba makikilala at matututunang kilalanin itong inyong magiging manugang sa kanyang pagkakamali po ba ay makukuha niyo rin po bang mapatawad na rin at matanggap na yung Sana nga po, gawa niyang ipaliwanag niya sa akin. Matapos po ba ang counseling, Attorney Ben, mas naunawaan po ni Princess itong kalagayan din ng kanyang mga magulang at itong nangyaring pagsisinungaling niya sa kanyang boyfriend at sa ama ng boyfriend po niya. Sana nga Chang ay maunawaan ni Princess yung bigat ng kanyang nagawang pagkakatwa sa kanyang mga magulang. Sapagkat alam mo, Princess, ang mga magulang natin, anuman ang kanilang kalagayan, kahit may kapansanan sila, wala pa rin tayong karapatan upang ikatuwa sila. Kundi dapat kalingain natin ang ating mga magulang. Sapagkat may kasabihan nga, sila ay biyayang kaloob sa atin ng Panginoon. Ngayon, ikaw ay nais mong maging magulang na rin sa pagpasok mo sa estado ng pagpapakasal o pag-aasawa. Ngunit upang magkaroon ka ng mapayapa at magandang buhay sa panibagong nais mong estadong iyong patutunguhan, ang mensaheng iiwan ko sa iyo, makipagpayapaan ka sa iyong magulang. Paano mo ito magagawa? Una, kilalanin mo ang iyong pagkakamali. Kilalanin mo na nagkasala ka sa iyong magulang. Ihingi mo ng tawad at awa sa kanila ang nagawa mong yon. Gayon din sa iyong magiging biyanan na si Mang Albert. Ikaw din ay nakagawa ng pagsisinungaling hinggil sa kalagayan ng iyong mga magulang. Kaya't kinakailangan din humingi ka rin ng patawad sa kanya upang kayo, pagpalain kayo ang inyong pagsasamang bilang mag-asawa ni Albert. Yun lamang. Alam mo, Princess, sa isang bahay ampunan, lahat sila walang mga magulang. Mapalad ka kasi may mga magulang ka. Kung buhay lang ang mga magulang ko ngayon, alam mo, gagawin ko pa ang lahat para sasabihin ko na gusto ko pa kayong pagsilbihan. Kung may sakit kayo, gagawin ko pa rin ang lahat. Kahit na may asawa na ako, may anak na ako, basta nandiyan ang mga magulang ko, sa tingin ko, kulang pa yung naibigay ko sa kanila. Sana maramdaman mo yun. Napaka-importante na magulang, Princess. Tandaan mo yan. Yun lang po. Makinig ka, Princess, dahil po pinagpala po ang iyong ina, yung ama. Dahil po kahit sila'y bulag, nakita nila ang kahalagahan mo. Minahal ka nila. Ikaw, may dalawa kang mata, ngunit bulag ka. Dahil hindi mo nakikita ang pagpapahalaga ng iyong ina at ng iyong ama sa iyo. Ang imumungkahi ko sa iyo, pagsisihan mo po ang ginawa mo na pagtatwa sa iyong mga magulang. Salamat po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo. Sana nga ay nabuksan ang puso't isipan mo at mas nakita mo ang kahalagahan ng iyong mga magulang at nakita mo rin yung lahat ng pinaghirapan nila at sinakripisyo, mabigyan ka lang ng maayos na buhay. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa iyong mga magulang at humingi rin ng tawad marahil kay Mang Alex na magiging biyenan mo. Tay, sana mapatawad niyo na ako. Tawad niyo na sana ako. Parang niyo ako, Tay. Nay, tawad niyo na ba ako? Tawad na kita, anak. Ano pa nang gagawin ko? Nandito ko na rin sa akin piling, anak. Huwag ka sana sa akin, anak. Ang ko lang sa'yo. Lumigaya ka. Tingin ka sa tawar sama mo, amain mo. Ay, ganun rin ako. Sige. Sana hindi mo danasin sa iyong anak yan. Walang hanggan na kaligayahan, anak. Ang hangad ko lang sa'yo. Unawa mo lang sa anak mo. Sana magkaroon ka rin ng Yung anak. dinanas namin ay maging anak mo ay hindi mo na madanas. Nay, Baby, anak. Nay.
Mag-ingat ka na lang. Wala ka na sa amin. Anak ko, ngayon ko lang nayakap. Sa tagal ng panahon. Ngayon lang kita nayakap mo na naman kung init mo, anak. Ngayon lang talaga. Siguro, Princess, eto na magandang pagkakataon na mapakilala mo si Albert sa mga magulang mo din. Nanay ko. Tatay. Tay. Si Albert po. Salamat naman. Nakilala rin kita. Bahala ka na sa anak ko. Makakaasap po kayo, Nay. Baka mahalin mo lang. Kaya niyo po, simula po sa araw na to, katuwag na po ako ni Princess, gagabay sa inyo. Gusto man po kayo magpunta, nandun po ako. Tutuwid po natin kung ano po yung pagkakamali ni Princess sa inyo. Basta maging maligaya siya. Wala kami hinangad kundi yung kabutihan niya. Magkaroon siya maayos na buhay. Papa. Sana naman, Albert, arugaan mo at mahalin, alalayan ang aking Ingatan anak, mo ha? lang siya. Papa, makakasap po kayo. Sige. Salamat. Salamat din po. Sa inyo. Ano pa? Gabayan ko kayo. Tuloy na to. Kung ano man po yung nagawa namin pagkakamali ni Princess, sana po mapatawad niyo na po siya. Okay lang. Ano po? At sana lahat ng bilin na yon ng mga magulang mo, Princess, pakatandaan mo. Isa puso mo at ipaalala mo sa iyong sarili sa araw-araw. So sana hangad namin na maging maayos ang magiging buhay ninyong mag-asawa ni Albert at sana magtuloy-tuloy na itong sinasabi mong pagbabago mo. Naaalagaan mo pa rin ang iyong mga magulang at hindi mo na sila ikahihiya. Salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin sa programa. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanting aral na naman po ba ang ating natutunan sa isyong ito? Hindi kasalanan ng isang tao ang pagkakaroon ng kapansanan. Sa isyu pong ito, bulag man po si Mang Pablo at Aling Criselda, na ipakita naman po nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak, anuman po ang pisikal na kakulangan o kapansanan ng mga taong sa atin po ay umaruga. Hindi nila ito ginusto. Ang mahalaga ay kung paano nila tayo minahal, inalagaan, at binigyan ng pagkakataong mabuhay upang makita po natin ang iba't ibang kulay ng buhay. Hindi man po nila nakikita ang ating ginagawa, ito ay kanila namang nararamdaman. Kaya walang ibang magpapaligaya sa kanila, kundi ipadama rin sa kanila na sila ay mahalaga at hindi ipinagkakaila. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag maging bulag sa katotohanan dahil darating ang araw na ang anak ngayon ay magiging magulang din. At sa panahon na yon, masakit na malaman kung ikaw ay hindi kilalanin ng iyong anak. Maraming salamat po mga kapatid sa pagtutok po ninyo sa amin. Dito pa rin sa Face to Face. Araw-araw po yan. Yes! Saglit lang, may Po! sasabihin ako. Ano yun? Halika dito ka muna, maupo ka muna, Ganyan? magpahinga ka. Ako, kinakabahan ako sa mga ganitong pangyayari. Naku, Pwede namang matapos na lang. O ano ito? Sigurado kasi ako, Chang, na napanood na nila o narinig ang napakagandang balita tungkol sa'yo. Kaya eto may sorpresa, ang buong pamilya ng Face to Face para sa iyong pagbubuntis. My gosh! Yes! Ano ba kayo? Sobra naman kayo nag-abala. Grabe. Uy, thank you. Art Dep, alam ko nahihirapan kayo. Maraming salamat sa pagbuhat. Thank you, thank you. Ang aming sorpresa para sa iyo at sa bagong baby ng Face to Face. Maraming salamat. Uy, sobra namang nakakatuwa. Grabe. Salamat. Ay, grabe. Hi, Chang. Hi, Father po. Hindi po kami ang trekking sa matagal pa pong Christmas. Oo nga eh. Kami pa rin po ang napaaga ang pamasko. Kami pa rin po ang minamahal mong trio Oo Tagumpayo naman. na nagsasabi po congratulations. Thank you, Father. At kami po ay nananalangin na itong pag-iintay mo sa face-to-face baby. Opo. Sana naman ay maging
tagumpay, maging masaya ka pa rin. Maraming salamat. Of course, sa ating executive producer, kay Miss Nell. Maraming salamat, Mamu. Sa aking pinakamamahal, kung meron akong pinakamamahal na trio tagapayo, etong pinakamamahal kong Papa Smurf, si Direk Concy Flores. Salamat sa iyo, Direk. At syempre sa ating staff, ang masisipag nating researchers, sina Alan, Ricky, si Kates, maraming salamat. Sa lahat ng ating mga writers, ang mga makeup artists, at mga kapatid, dahil nga po sa aking pagbubuntis, magkakaroon po tayo ng pagbabago pansamantala dito sa Face to Face. Dahil nga po, alam naman po natin na hindi na po tayo bumabata, kaya medyo pinayuhan po ako ng aking doktor na magpahinga muna o magbawas ng konti ng trabaho. At habang ako po ay nagdadalang tao para maging healthy kami ng aking baby, syempre, alam ko po ang tanong ninyong agad, sino ngayon ang mangangalaga sa ating barangay hall? At gaya nga po ng sinabi kanina ni Hans, malamang po ay nabalitaan na rin po ng iba, kundi man po lahat sa inyo kung sino ang itinalaga nating pambansang kapitana. Habang ako po'y magpapahinga, tawagin na po natin ang Ateng ng Bayan. Abay si Ateng Jelly de Belen! Chang Ami! Wow, hi naman! You're so sexy! Why not? Oo. Meron din akong regalo para Uy sa'yo. naman, maraming salamat. Grabe. Magagamit mo yan. Ang daming para regalo. sa'yo yan. Hindi Uy, sa baby. talaga? Thank you. Oh, ay, naku. Una sa lahat, Jelly, maraming salamat. I-welcome po natin sa Face to Face si Ating Jelly dahil siya po muna ang inatasan natin ng mga laga ng ating barangay hall at makakasama mo pa rin, syempre, ang nagbibigay ng payo sa ating mga bisita, si Father Sunny, ayan, si Attorney Ben Acosta at si Dr. Camille, ang ating trio tagapayo at syempre ang ultimate sausawerong si Hans. Sausawero lamang. Oo. At syempre si B1 at si B2 Asan na si B1 nasa at si amba. B2? At syempre ang dance squad at ang sausawero at sausawera. At ang buong mundo kasama din po dyan ang lahat ng mga barangay sa buong Pilipinas. Kaya naman ating Jelly, eto na ang dilaw na upuan. Ito na. Medyo sukatin mo na, umupo ka na dyan. Oo, ayan ang upuan ng kapayapaan. Simbolo po yan na ipinagkakatiwala ko na po at syempre ipinagkakaloob ko na ang responsibilidad sa'yo bilang pambansang kapitana. Ayan na, upo na, practice! Gusto ko muna magpasalamat sa'yo, Chang Oo. Ami. At makakaasa po kayong lahat na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya para ipagpatuloy ang pagresolba sa lahat ng mga issues na ating haharapin. Ayan. At syempre lang din, bago lang din ako magpaalam pansamantala, nais ko lamang po syempre pasalamatan ang TV5 Management, kay Mr. Manny V. Pangilinan, kay Attorney Ray Espinosa, kay Sir Bobby Barrero, kay Sir Percy Intalan, kanino pa ba? May makalimutan ko kay Miss Edlin. Maraming salamat po sa walang sawang pag-unawa po ninyo sa akin, sa pagmamahal, sa suporta na palagi po ninyong binibigay sa akin. Maraming salamat po. Kaya po mga kapatid, mga kasawsawan, hanggang sa muli po natin pagsasama. Kami po ang inyong pambansang kapitana. Ako po ang inyong Chang Ami. At ang inyong Ateng Jelly na nagpapaalalang, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan Face to face. Para sa inyo to, mga kapatid. Salamat po. Ayan, upo na. Direk Eileen, Jonis, maraming salamat. I will see you